ang GMA Integrated News. Sinisigurado ang mabilis na pag-aatid ng headlines, breaking news at mga special coverage sa pamagitan ng ating super radio stations nationwide. Mas malaking misyon, mas malawak na paglilingkod sa bayan. Karangalan po naming lahat na maging bahagi ng pinakamalaki at pinagkakatiwalaang news organization sa bansa. Ito ang GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Ito ang serbisyong totoo. GMA Radyo. DYSP Super Radyo. Mula sa bulwagang pambalitaan ng DYSP Super Radio, narito si Super Rodel Guzman. Anim na minuto mga kapuso o 7 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Magandang umaga Pilipinas. Narito na po ang mga balita sa 909 numero 1. Superadyo, Puerto Princesa, DYSP. Ito ang balita. Ngayon pong araw na ito ng Biyernes, ika-27 sa buwan po ng Pebrero 2026. Makakasama natin as production assistant, Super June Vice Bantaculo. Ako po naman ang inyong kapuso, Super Will Marabrea. Kumusta po kayo mga kapuso? Ngayon pong araw na ito ng Biyernes, sama-sama ho tayo sa atin ho mga balita. Tunghayan na ho natin ang atin hong mga nagbabagang balita. Superadyo, Puerto Princesa, DYSP. Ito ang balita. Para sa atin hong balita, sa panayam po kay Board Member Rafael Ortega Jr., ang chairman ng Committee on Basic Education sa Provincial Board. Sinabi po nito na wala ho siyang natatanggap na open letter para po sa reklamo ng mga magulang at atleta sa DepEd. Patungkol po sa bagaman lalarong hindi maisasama sa IMRA Meet, pero may mga nabasa sa social media at may mga tumawag na mga magulang at mga coaches, kaya nagpatawag siya ng emergency meeting sa local school board para pag-usapan ito. Wala po ako natatanggap na sulat, pero meron po tayo nabasa sa social media at may mga tumawag sa atin na mga magulang at coaches na mga nasabing bata na hindi maisasama. So ang ginawa natin ay tayo ay nagpatawag ng isang emergency local school board meeting. Dapat wala ng local school board. Tayo ay nagpatawag dahil nga gusto nating abogaduhan yung mga atleta na hindi nasama, lalo na yung mga gold medalist ng EMRA anong nakaraan. Ang inyong narinig ay tinig po yan ni Board Member June Ortega, ang chairman ho ng Committee on Basic Education sa Sangguniang Panlalawigan. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Kung saan siya ay tumayo para umanong maging abogado para po sa mga atleta na hindi maisasama sa EMRA. Pero noong ilabas nila ang hinaing na mga ito, ay nangatwiran po ang Department of Education at nung ipinaliwanag ho niya sa regular na sesyon ang naging pag-uusap sa pagpupulong, ay may mga nagalit na mga magulang sa kanya. Yes, ay nasa konstitusyon natin sa Pilipinas. May national law dyan na nag-govern sa DepEd. Inaatasan sila
na magkakandak lagi ng regular na palaro para yung mga Okay. bata ay magkaroon ng pagkakataon na makarating sa higher meet. Kasi baka mamaya yan ang maging daan ng kanilang success na buhay kung sila ay makuha ng mga eskwelahan at mapasok sa varsity program. Okay. Yan, kaya tayo nakikipaglaban para sa kanila. Tinig pa rin po yan ni board member Jun Ortega, ang chairman po ng Committee on Basic Education sa Sangguniang Panlalawigan. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Sir Del Aurelio, good morning Super Wilmar, watching from Aurelio Compound, Barangay San Manuel. Magandang umaga po sa inyo. At si Sir Leo Havares, good morning Super Wilmar, magandang umaga. Sir Leo, maraming salamat po sa panunood at pakikinig. Samantala sa pagpapatuloy ng ating pong mga balita, dahil ang gusto umano nila ay maisama yun hong lahat ng mga qualified na atleta, lalo na po yung nakalagay pa ito sa Konstitusyon ng Pilipinas na inaatasan ng Department of Education na magsagawa ng regular na palaro para po sa mga bata ay magkaroon ng pagkakataon na makarating po sa mataas na antas ng palaro at maaring maging daan sa tagumpay sa kanilang buhay. Kaya nga lang, during the deliberation nga, kasama Junpred, nung tinanong ko ang DepEd, kung pwede pa ba nating i-consider yung pagdadala doon sa ibang bata na hindi nyo na isama. Ang sabi ng DepEd, inuulit ko ha, DepEd ang may sagot sa atin, hindi naman ako. Ang sagot ng DepEd, hindi na po pwede. Bakit? Unang-una po, yung pong pondo ay kukulangin. Pangalawa po, ang pinakamatindi, ay hindi po magkakasya na sa barko dahil ang capacity po ng barko ay 300 lamang po. Siyempre, ang ating gobernador, ayaw niya na may sakripisyo yung safety ng ating mga manlalaro na mag-overload ang barko. Pangatlo, tinanong ko kung sakasakali nasagutin yung pamasahe, may matutuluyan ba doon? Ang sabi nila, wala nang matutuluyan dahil 300 rin lang ang billeting number ng delegasyon ng Palawan doon sa public school na tutuluyan. So, ang sabi ng DepEd sa akin, nung tanungin ko, ay talagang hindi na raw po pwede. Ang tinig po yan ni board member Jun Ortega sa panayam po ng Super Radio. Samantalang, ngunit ayon po sa DepEd ay hindi na nga pwedeng maisama ang iba pang mga bata dahil kukulangin ang pondo at hindi kasya sa barko. Dahil ang kapasidad lamang daw po mano ng barko, 300. At kung sakaling sagutin nila ang pamasahe, ay hindi pa rin pwede dahil 300 lang din ang billeting number ng delegasyon ng lalawigan ng Palawan para po sa paaralang tutuluyan. Kung saan may mga mayor din umano na nakikiusap sa kanila, ngunit ang iniiwasan nila na baka daw humasisi ang Palawan kapag may nangyari pong hindi maganda. Pero kahit anong pakiusap nila ay hindi sila napagbigyan. At ang masama ay siya ang sinisisi ng kanyang mga ipinaglalaban. Kaya't nililinaw niya na hindi siya ang may gawa ng listahan. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Actually, kasamang Junpred, may mga kaibigang tayong mayor na tumatawag sa atin at ganoon din kay Governor Ami na nakikiusap. Kaya lang, baka maging bad precedent ito kasamang Junpred kasi baka mamaya may madisgrasya, masisi na naman lalawigan ng Palawan. Okay. Pero kahit na anong pakiusap natin, talagang hindi tayo napagbigyan. Ang masama, kasamang Junpred, parang ganito ang nangyari sa akin. Sa bayan ng Nara, ako'y tumayo para sa kanila, ngunit nung sila hindi mapagbigyan, para akong abogado na nung ipaglaban ko sila sa hukuman, nung hindi ko sila naipanalo, ay ako yung sinisi ng mga kliyente ko. So, napaka-unfair naman sa atin yon na ipinaglaban natin sila, lahat na magagawa natin, ginawa natin, kaya lang nung hindi natin naipanalo, ay sa atin nagagalit. Hindi po ako ang may desisyon yan. DepEd po ang may desisyon. DepEd din po ang may gawa ng listahan, hindi rin po si Gobernur, hindi rin po kami. DepEd po ang gumawa ng matrix at ng guidelines. Hinig pa rin po yan ni board member Jun Ortega sa panayam po ng Super Radio.
Puerto Princesa, DYSP. Ito ang balita. Serbong Magbanwa Bonbon, Mayad na Silem, Super Wilmar, watching from Barangay Talaga, Cagayan Silio, Palawan. Gandang umaga po sa inyo sa Cagayan Silya at Ruf Lopez. Good morning po. Magandang umaga rin po. Samantala, sa iba pa po nating mga balita, sa kaugnay pa rin pong balita, hindi rin umano ipinaliwanag ng DepEd kung paano ang naging paggawa ng listahan. Pero po ayon sa DepEd, may guidelines silang ginawa na kung saan ang mga consistent medalist sa nakaraan pong MRAA at magaganda po ang record na sa tingin nila ay makakapagbigay ng medalya. Ayon daw po ang mga nasa listahan na ginawa bago pa lamang ang palarong panlalawigan. Kasama June Fred, siguro mas maganda take it from the horse's mouth. Okay. Tanungin ninyo yung DepEd kung paano nila ginawa kasi hindi ko saklaw yan at hindi ko alam paano nila ginawa. Hindi Pero, ba nila pinaliwanag? Ang nabanggit lang nila Oo. ay meron silang guideline na ginawa na kung saan yung mga consistent medalist sa previous MRAA at yung magaganda ang record na tingin nila ay talagang kung pwede makapagbigay ulit ng medalya, yun yung mga nasa listahan nila. Totoo okay. yun. Totoo yun na bago matarasa, meron na silang ipinakita na listahan. Sabi ko nga, ibig sabihin hindi pa nagsisimula ang batarasa, nahulaan na ninyo kung sino yung dadalahin ninyo. Oo. Paano kung may atleta na nakita natin na napakalaki ng potensyal pero wala sa listahan? So magiging unfair tayo. Yun ang ipinaglalaban natin sa mga kabataan. Kaya nga lang, hindi na iintindihan ng mga magulang na tayo ang abogado nila doon sa deliberation. Hinig pa rin po yan ni Board Member June Ortega, ang chairman ho ng Committee on Basic Education sa Sangguniang Panlalawigan. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. DepEd, paano po ninyo ginawa yung listahan? Yun po ang inyong ipaliwanag. Wala pa yung palarong palalawigan, may listahan na kayo. Magaling siguro to mga manghuhula ito mga taga provincial DepEd. Ma'am Michelle o Baco Michelle, good morning sir, good morning ma'am. At kay Bishop Thomas Jasper Canduli, magandang umaga Super Wilmar. Bawat gising ay blessing, bawat umaga ay may hatid na bagong pag-asa at ang pagpapala po mula sa kanya. Ingat po sa mga seniors. Have a safe and blessed weekend. Salamat po, Bishop. Samantala, sa iba pa po nating mga balita, kaya bakit pa umano nagsagawa ng provincial meet sa Bataraza kung meron palang listahan ngunit may mga bagay na hindi nila pwedeng saklawan ng DepEd na sila lang din ang makakasagot kung paano nila pinili ang mga atleta. Oo, tama naman yan. Yung mga argumento mo, yan din ang argumento ko. Kaya nga lang, syempre, may mga bagay na hindi natin pwedeng saklawan si DepEd at ang makakasagot siguro niyan si DepEd lang, kung paano opo. sila namili Okay. ng kanilang mga atleta. Tinig pa rin po yan ni Board Member June Ortega, mga kapuso. Sa naralamang umano ay may sama ng loob sa kanya habang napaliwanagan na nito ang aburlan na pinaglaban niya ang mga ito kaso hindi naintindihan ang kanyang ginawa at ang pagkakaakala ay siya daw po ang dahilan kung bakit hindi sila naisama. So far, yung narala kasi yung mga taga-Aborla na paliwanagan ko. Okay. Sabi ko, pinaglalaban ko kayo. Actually, siyempre, bayan ko yan. Pinaglalaban ko yan. Kaya lang, kahit nga bayan ko, hindi ko na ipaglaban lahat. So, yung Nara, hindi nila maintindihan. Ang akala nila, ako pa yung naging dahilan na hindi nila pagsama. Pero malinaw naman, so sa aming pag-uusap, na ipaglalaban ko kayo. Kaya nga lang, hindi ko kayang isigurado na maipapanalo ko yung ating ipinaglalaban. Ngayon, nung pagkatapos ng deliberation, ay dininay pa rin ako at nung nagsalita ako sa desisyon noong local school board, syempre ako yung chairman ng basic education, sinabi ko kung ano yung naging desisyon, ano yung pagkakatagni-tagni ng mga rason o reasons ng local school board, ay minasama pa ng mga kaibigan, kamag-anak ko, actually kamag-anak ko sa Nara. So yung mga kamag-anak ko, nagtatampo sa akin, pinapaliwanag ko sa kanila na ako yung abogado ninyo. Bakit sa akin kayo nagagalit? Ang tanongin ninyo, yung DepEd.
Yan po ay tinig ni Board Member June Ortega. Dahil dito, pagkatapos ng MRAA, iimbitahan niya ang DepEd sa Sangguniang Palalawigan upang magpaliwanag at hingin ang kanilang naging basihan at matrix upang matukoy kung ano ang kanilang basihan sa pagpapadala ng mga atleta. Pagkatapos ng EMRA, iimbitahan ko sila sa Sangguniang Panlalawigan sa committee ko. Sige po. Para magpaliwanag at hingin natin sa kanila ano ang kanilang basihan, ano ang kanilang matrix na ginagamit para ma-predetermine nila kung sino yung dadalhin nilang atleta. Inig po yan ni Board Member June Ortega, ang chairman po ng Committee on Basic Education sa Sangguniang Panlalawigan. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Ma'am Lileya Solen Kayabo, Medda Silam, Super Wilmar, watching from Cagayan Silio. Gandang umaga sa mga taga Cagayan Silio. Dami nating mga nakikinig at nanonood sa Cagayan Silio. Samantala sa pagpapatuloy ng ating pong mga balita, ito pang pamalang panlalawigan, pinaigting pong mga serbisyo at programa para po sa mga PWD sa Palawan. Pinaigting po ng pamalang panlalawigan ng Palawan ang mga programa at serbisyong nakalaan para po sa sektor ng person with disability o PWD. Kasunod po ng isinagawang first quarter joint meeting ng Provincial PWD Organization at League of Person with Disability Affairs Office o PDAOS nito pong Pebrero 23 hanggang 24, 2026 sa VJR Hall ng Gusaling Kapitolyo. Sa kanya pong mensahe, binigyang diin ni Governor Ami Roe Alvarez na kabilang po sa pangunahing advokasya ng kanya pong administrasyon ang pagsusulong ng inklusibo at makataong pamamahala kung saan walang maiiwan lalo na po sa sektor ng mga PWD. Ayon sa gobernador, patuloy pong palalawakin ang access ng mga PWD sa social services, palalakasin ang operasyon ng mga Person with Disability Affairs Office sa bawat munisipyo at susuportahan ang mga programang nagtataguyod ng kanilang mga karapatan, kabuhayan at pangkalahatang kapakanan. Tinalakay din ho sa pagpupulong ang mga umiiral na programa at mga panukalang hakbang upang higit pang mapabuti ang koordinasyon sa pagitan po ng pamahalang panlalawigan at mga lokal na tanggapan. Sa kabila po nito ang pagtugon o kabilang po rito sa pagtugon sa mga hamon na kinakaharap ng sektor gaya po ng accessibility, oportunidad sa edukasyon at trabaho at mas pinalakas na representasyon sa mga konsultasyon at pagpaplano ng mga programa. Samantala, patuloy namang isinusulong ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO ang Person with Disability Welfare Program. Ilan po sa mga nakapaloob dito ang pagbibigay ng social pension para po sa mga kwalipikadong PWD, educational assistance para po sa mga kabataang may special needs at honorarium para po sa mga municipal PWD president bilang pagkilala sa kanila pong mahalagang papel sa komunidad. Sa pamamagitan ng patuloy na dialogo at konkreto mga programa, layunin ng pamalang panlalawigan na matiyak na ang mga PWD sa Palawan ay may pantay na oportunidad at aktibong bahagi sa pagunlad ng lalawigan. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Nagsagawa po ng courtesy visit ang mga opisyal ng Department of Labor and Employment Dole Palawan sa pamalang panlalawigan ng Palawan sa pangunguna ng Provincial Head Engineer Rhea Paitan nito pong February 25, 2026 sa Gusaling Kapitolyo. Personal na tinanggap ni Governor Ami Roe Alvarez sa mga opisyal ng Dole kung saan tinalakay ang mas pinaigting na ugnayan ng ahensya at ng pamalaang panlalawigan upang higit pang mapalawak ang mga programang pang-employment at pangkabuhayan sa mga manggagawa at mamamayan sa Palawan. Kabilang po sa mga napag-usapan ang pagpapalawak ng implementasyon ng Government Internship Program o GIP at Special Program for Employment of Student o SPS upang mabigyan
ng mas maraming oportunidad ang kabataan at mga naghahanap ng trabaho sa lalawigan. Hinalakay din po ang pagpapatupad ng tulong panghanap buhay sa atin pong disadvantaged displaced workers utupad na iaayon sa mga skills enhancement initiative ng probinsya. May mga nakalaang pondo, 2 milyon para sa mga benepisyarong Palawenyo. Sa pamamagitan ng mas pinatibay na partnership ng DOLE at pamalang palalawigan, inaasahan na mas marami pang Palawenyo ang mabibigyan ng disenteng hanap buhay at oportunidad tungo sa mas inklusibo at sustainableng pag-unlad ng Palawan. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Ma'am Bing Mangano, good morning po. Batiin ko lang po ang kapatid ko ng ika-26 na kaarawan. Happy birthday daw. Marvin Felizardo. At sa Dumaran, si Rhea Romel Agawin. Salamat po, Super Wilma. Maraming salamat. Yabot Cruz Ramilo. Good morning. Magandang umaga rin po. Tuloy-tuloy ang ating pagbabalita. Direktang inihatid po ng National Telecommunications Commission, NTC Mimaropa sa mga Palawenyo ang kanila pong mobile licensing activity mula po 23 hanggang 26 ng Pebrero 2026 na ginanap sa Mendoza Park, Puerto Princesa City bilang hakbang upang mas mailapit ang mga serbisyong may kinalaman sa permit, lisensya at regulasyon sa paggamit po ng radyo at telekomunikasyon. Pinangunahan ni Engineer Ronald B. Cabute, Regional Director ng NTC Region 4B Mimaropa, ang aktibidad na taunang isinasagawa sa lungsod upang hindi po bumiyahe ang mga residente ng lungsod at lalawigan patungo po sa Regional Office sa Calapan City. Ipinaliwanag niya na kabilang sa pangunahing tungkulin ng NTC ang pag-i-issue po ng authority sa mga broadcast, radio at TV stations at telecommunication companies upang makapag-operate ang mga ito at mabigyan ng kaukulang frequency para sa kanilang network. Nag-issue rin po ang ahensya ng permit sa mga gumagamit ng two-way radio at iba pa pong aprobadong radio equipment ng komisyon. Kabilang din po sa mga iniaalok sa mobile licensing registered o ang Restricted Land Mobile Radio Telephone Operator Certificate na nagbibigay ng otoridad sa mga individual na gumamit ng radyo. Bukod dito, nagsagawa rin po ang NTC Mimaropa ng inspeksyon sa mga radio station, two-way radio at mga establishmentong nagtitinda at nag-aayos ng cellphone na pagmamay-ari ng mga government at private companies. Karamihan umano sa mga nag-avail ng serbisyo sa Palawan ay mga cellphone retailer at repair shop, gayon din pa mga individual na dumalo sa seminar para po sa bastong paggamit ng radyo. Dagdag pa po ni RD Cabute, karaniwang ginaganap ang mobile licensing sa Puerto Princesa tuwing huling linggo ng Pebrero bawat taon at umaasang tanggapan na madadagdagan pa ito sa hinaharap. May plano rin po ang NTC na magsagawa ng kaparehong aktibidad sa mga munisipyo ng Coron at El Nido upang mas mapalawak ang saklaw ng kanila pong serbisyo lalo na sa mga malalayong lugar. Inikayat din ng opisyal ang publiko na samantalahin ang pagkakataon upang makapag-file ng permit at makadalo sa seminar. Samantala mga kapuso, alamin na po natin ang mainit na balita sa mundo ng palakasan. Super Radio Sports Update. Ihahatid ho yan ni Super June Visor Bantaculo para po sa latest sa mundo ng sports. Super June, pasok! Desidido sa 8th Division World Champion Manny Pacquiao na tungisan ang malinis na record ni undefeated American fighter Floyd Mayweather Jr. Nakatakda ng inaabangang rematch ni Pacquiao at Mayweather sa September 19 o September 20 sa Pilipinas sa Las Vegas, Nevada. Nais ni Pacquiao na gumawa ng kasaysayan bilang bukod tanging boksingero na nakatalo kay Mayweather na may malinis na 50-0 record. Matatanda ang tinalo ni Mayweather si Pacquiao sa kanilang paghaharap noong 2015 sa pamagitan ng unanimous decision. At yan ating balitang sports. Ako si June Visor Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo.
Maraming salamat, Super June Visor Bantaculo. Antabayanan mga kapuso ang iba pa pong mga balita sa kabuuan po ng atin pong pagbabalita mamaya sa Super Balita numero 2. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Alas 5:42 ng umaga. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito ang mga balita sa oras na ito. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Ayon po sa ulat ng Pag-asa sa kabuuan, easterlies ang umiiral na weather system sa buong bansa. Samantala sa kasalukuyan walang binabantayang sirkulasyon o sama ng panahon sa loob at labas ng PAR. Bantay Panahon. Ang buong Visayas, Palawan kasama ang Kalayaan Islands at Occidental Mindoro ay makakaranas po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated na pag-ulan o pagkidlat pagkulog dahil po sa easterlies. Ang buong Visayas, Palawan kasama po ang Kalayaan Islands at Occidental Mindoro ay makakaranas ng mahina hanggang katamtamang hangin mula po Hilagang Silangan hanggang Hilaga na may banayad hanggang katamtamang alon. Bantay Panahon. Samantala sa iba pa pong mga balita, hinihinalang motorsiklo, baril at damit na ginamit po ng gunman sa pamamaslang sa KA personnel na si Juana Infante na recover po sa isang parking area ng isang mall dito ho sa lungsod ng Puerto Princesa. Super Radio Police Report. Na-recover ho ng mga otoridad kahapon ng umaga ang pinaniniwalaang mga ginamit na mga sospek sa pagpaslang sa dating Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP Acting Manager na si Juana Infante dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Natagpuan ang mga ito sa labas ng parking area ng isang mall dito po sa lungsod kung saan na-recover ang motosiklong umano'y ginamit ng gunman, isang baril, mga bala na isa sa ilalim sa ballistic examination at iba pang mga bagay na posibleng ginamit ng sospek. Na-recover din sa lugar ang isang granada. Matatandaang pinagbabaril ng di pa nakikilalang sospek ang biktima habang naglalakad ito patungo sa simbahan ng San Pedro Apostol Parish Church noon pong Ash Wednesday, February 18, 2026. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Pansamantalang nakalaya ang isa sa mga umano'y sospek sa krimen na inaresto kamakailan ng mga otoridad sa Barangay San Miguel dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Ito po'y matapos mabigong maipasok sa pamamagitan ng inquest proceedings. May ilan ding karagdagang dokumento na hinihingi ang piskalya sa mga otoridad. Kaya't idadaan na lamang sa regular filing ang pagsasampa ng kaso laban dito at sa iba pang posibleng nasa likod ng pamamaslang kay Infante. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Ma'am Mary Joy Bulido Mahinay, magandang umaga po. Nanunood daw po si Ma'am Mary Joy sa Tinitian Rojas, si Ma'am Silvia Escoben Espada, magandang umaga, at si Ma'am Alona Dagaraga Santino, magandang umaga rin. Maraming salamat po. Samantala sa panayampo kay Ginoong Chan Alzad, ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Bayan ng Balabac, isang lalaki na umano'y barangay tanod ang muling inatake ng buhaya sa Barangay Agutayan, Balabac, Palawan. Noon pong February 20 at residente po ng Sitio Sindalay kung saan nangyayari ang pag-atake.
Mga 4:30 in the afternoon noong February 20, nakareceive po tayo ng tawag mula kay Kapitan Carman Condes, ang punong barangay ng Barangay Agutayan. Agutayan. Na sinasabi niya na meron na namang panibagong biktima ng crocodile. Ito po ay nagangalang Jasmine Anupin. Ay malayo po sir, sa kabila po yun. Facing west po yung Barangay Agutayan na nasa mainland sa ng Balabac. Okay. At habang itong Barangay Sibaring Island po yan na facing east. Ito pong si Jasmine Anupin, siya po ay barangay tanod ng nasabing barangay. Oo. Siya po ay nakatira doon sa Sitio Sindalay. Okay. Ito pong Sitio Sindalay, sir, bigyan ko lang kayo ng idea. Sige po. Ito pong Sitio Sindalay, nasa dagat po ito. Kami mga kabahayan. Yun po ay sitio ng Barangay Agutayan. At doon po siya mismo nadali. Oo. Ang inyong narinig ay tinig po yan ni Chan Alsad, ang MDRRMO sa bayan po ng Balabac. Habang nangingisda umano sila ng kanyang kasama nang inatake ito ng buhaya. Bagamat sinubukan itong tulungan ng kanyang kasama, ay nahirapan ito kaya humingi ito ng tulong. Ngunit sa kanyang pagbalik ay wala na ang biktima. Ang kwento po sa atin ni Kapitan, dalawa po sila magkasama. Nangingisda. Paglingon ng kasama niya, yun, binanatan na po siya ng buhaya. Hindi na kayanan ng kasama niya. Pinagtulungan nilang siguro hampasin yung buhaya o labanan yung buhaya. Pero hindi na kayanan. Iniwanan siya ng kasama niya, humingi ng saklolo. Pagbalik nila doon, wala na doon yung kasama. Wala na po yung katawan doon, wala na yung buhaya. Tinangay na. Wala na rin yung buhaya. Tinangay na po. Okay. So, kinabukasan na raw po nakita yung yung katawan, sir. Yes sir. Yes sir. Nung hapon na yun, after nang nakareceive tayo ng tawag, pumunta po tayo sa lugar. At si Kapitan naman, inimbitahan niya ang kanyang mga kabarangay na tumulong doon sa paghahanap. Okay. Mula nung hapon hanggang gabi, hindi po nakita yung katawan. Kinabukasan na nakita ng mga residente yung katawan. Doon pa rin po sa sitio na yon ng Agutayan, sir. Medyo malayo sir, malayo. Tinig po yan ni MDRRMO Chan Alsad ng bayan ng Balabac. Kinabukasan na nga umano nakita ang biktima sa isinagawang paghahanap ng mga tao, ngunit nakita ito sa malayong bahagi ng barangay. Yes sir, as usual sir, kagaya rin ng ating ginagawa sa ating opisina sa MDRRMO, nagkakandak pa rin po tayo ng IEC na tingin ko effective naman, maliit na percentage. Pero ang kailangan talaga namin sa Balabac sir, ang urgent na ulihin o kunin Ubusin yung mga buhaya. Kahit yung mga 5 feet, dalhin na dito sa kung saan man sila pwede dalhin. Yun talaga yung Dito gusto sa ninyo, no? RCC po, pwede po yan dalhin dyan eh. Opo, yun talaga yung kagustuhan ninyo at rekomendasyon na hulihin lahat ng buhaya dyan sa lugar, sa Balabac, sir. Opo sir, tama na yung usap-usapan, tama na yung planning. I-urgent ang pangangailangan, i-urgent natin. Gawin itong sabihin na natin, focus yung mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman dito sa buhaya. Naku, nananawagan po kami. Nananawagan ng pamilyang Balabaqueña sa pamamagitan ko na pumunta po kayo doon o gawin na natin yung dapat nating gawin para sa kaligtasan ng pamilyang Balabaqueño at sa iba pang mga tao sa Palawan. Ang tinig po yan ni MDRRMO Chan Alsad ng bayan po ng Balabac. Talagang yung pagnanais ng mga taga-Balabac i-extract. Yun po mga buhaya doon sa kanila pong lugar. Pero sabi ni Sir Jovic Superjun, nasa 2,000 yung buhaya dyan sa Balabac eh. Paano magpagkakasya yun sa PWRCC? Napakarami. Samantala, marami umanong buhaya sa lugar. Kaya ang ginagawa nila ay nagsasagawa sila ng IEC na sa tingin nila ay epektibo naman. Ngunit ang nais nila ay mahuli na ang lahat ng buhaya sa lugar. Kaya't nananawagan sila sa mga concerned agency na gawin ang dapat gawin para sa mga residente sa lugar. Sabi nila, nangingisda po kayo, kaya nakakagat. Nakasanayan na po namin yung pangingisda mula pagkabata. Wala pang mga ganyan eh. Anak buhay eh. Opo. Kaya kampante sila pumunta sa mga ganong lugar sapagkat wala silang napapansin na ganyan noon pa. Kung meron maliliit.
At bigyan ko na rin ng idea, Sir Jun, ng ating mga kababayan, ito pong mga buhaya na dumarating sa Balabak, hindi po ito yung mismong lumaki sa Balabak. Opo, base sa pag-aaral, Saan galing ang ito? DNA, kumuha sila ng DNA sample ng mga nahuling buhaya. Oho. Ito po ay galing sa ibang bansa. Malaysia, marahil. Yes po. Yan sa may galing po ito Borneo. Sa ibang bansa. Nagkaroon ng mass migration yung mga buhaya siguro dahil sa na-distract o nasira Mm. ang kanilang mga habitat doon sa Malaysia dahil sa talamak na tanbarking. Si MDRRMO Chan Alsad pa rin po yan, mga kapuso. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Samantala, pangingisda umano ang buhay nila pagkabata at dati ay wala umanong ganito mga kaso. Kampante sila sa lugar at sa tingin nila ay hindi mismo lumaki o nanggaling ang mga buhay sa Balabak kung hindi sa ibang bansa. Sabi nila, nangingisda po kayo, kaya nakakagat. Nakasanayan na po namin yung pangingisda mula pagkabata. Wala pang mga ganyan eh. Anak buhay. Opo. Kaya kampante sila pumunta sa mga ganong lugar sapagkat wala silang napapansin na ganyan noon pa. Kung meron maliliit. At bigyan ko na rin ng idea, Sir Jun, ng ating mga kababayan, ito pong mga buhaya na dumarating sa Balabak, hindi po ito yung mismong lumaki sa Balabak. Opo, base sa pag-aaral, Saan galing ang ito? DNA, kumuha sila ng DNA sample ng mga nahuling buhaya. Oho. Ito po ay galing sa ibang bansa. Malaysia, marahil. Yes po. Yan sa may galing po ito Borneo. Sa ibang bansa. Nagkaroon ng mass migration yung mga buhaya siguro dahil sa na-distract o nasira Mm. ang kanilang mga habitat doon sa Malaysia dahil sa talamak na tanbarking. Tinig po niya ni MDRRMO Alsad. Bagamat bawal pong patayin, kung maaari ay patay na lang kung kinakailangan dahil nakapapatay po ito. Hulihin at dalhin sa PWRCC kung saan naging emosyonal ito dahil sa dami ng kanyang nakitang nasawi dahil sa buhay at maraming pamilya ang nawalan ng mahal sa buhay. Bawal naman talaga patayin. Pangit naman talaga ang pumatay ng kahit anong hayop. Opo. Oo. Pero kung hanggat maaari patayin. Oo, nakakapatay. Hulihin, dalhin dyan sa PWRCC. Sir Jun, medyo emotional tayo pasensya na. Sige po, Sir Chan. Oo. Sa dami ng ating mga kababayan na nakitang nagkalasug-lasug ang katawan, pamilyang mga lumuluha, ang dami-daming nawala ng mahal sa buhay. Kaya medyo emotional tayo. Kaya please lang, yung mga hensya na may kinalaman sa buhaya, pumunta po kayo sa Balabak. Usap tayo, hulihin natin yung mga buhaya. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng BioFlu. 2 or more symptoms, baka flu na yan, i-BioFlu na. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Rexidol Forte. Mas bilis banat sa 4. Ang inyo pong narinig mga kapuso ay tinig po yan ni Ginoong Chan Alsad. Yun hong atin hong MDRRMO sa Balabak. Super Radio, Puerto Princesa, DYSB. Ito ang balita. Samantala sa iba pa pong mga balita, sa panayam po kay Pedro Felizardo Cayatok ng DNR, anya masalimuot kung pag-aaralan ang characteristics ng buhaya dahil ang buhaya ay teritorial at kung tatanggalin ang isang buhaya sa lugar ay lalaki ang kanilang kapitbahay kaya't nagkakaroon ng human-crocodile conflict. Actually, medyo masalimuot kasi kung pag-aralan yung karakteristik ng isang buhaya. Halimbawa sa isang ilog lang, kung may mga buhaya doon, kasi yung buhaya ay territorial yan. Oho. Kung halimbawa papasukin mo, talagang lalaban, agresibo. Okay. So kung sa isang ilog, kung tatanggal tayo ng mga residente na buhaya na nakapwesto dyan, ang tendency yan, lalaki yung kapitbahay na buhaya. So ganun po yun. No? Kaya mayroon po tayong human-crocodile conflict na sinusunod at may mabasihan tayo kung paano extract yung isang buhaya. Yan po naman ay tinig mga kapuso ni Pedro Felizardo Cayatok ng DENR.
Samantala, meeting season umano ngayon ang buhaya kaya agresibo sila ngayon. At base sa pag-aaral ay dumarami na ang buhaya sa Southern Palawan. Naliban sa mga maliliit na lumaki ay may mga nanggagaling pa sa mga kalapit bansa. Pero sa mga ganyan kasi ngayon, panahon ngayon po kasi kasamang June Fred, ay ito po yung mating season nila, no? So pag mating season, agresibo talaga yung mga buhaya. And then per report ng expertise ng Crocodile Porosus the Philippines, sinasabi niya nung attendance namin sa Sangguniang Panlalawigan na increasing na po yung mga crocodile numbers natin dyan sa southern part of Palawan. At ang may mga observation sila na yung pag-increase yan, bukod sa lumaki na yung mga maliliit, may mga pressure pa na coming from nearby countries, diba, yung Sabah, Malaysia na i-push yung iba papunta dito sa atin, no? Including Tawi-Tawi. Kasi sinasabi nila na wala na silang na kukuha ang impormasyon na may mga sightings doon. No? Ang inyong narinig at tinig pa rin po yan ni Penro Felizardo Cayatok. Samantala, kaya may plano nga umanong ginawa ang PCSD at Crocodile Conservation Program na kinukumbinsiya mga LGU na sundin iyon, pero noon pa yon kaya kailangan talaga ng agarang aksyon ngayon. So ganun po yung increasing number nga natin sa ang crocodile sa Balabac. So kaya may mga plano na nagawa through sa leadership ng PCSD, yung Crocodile Conservation Program dyan sa Balabac na kinukumbinsi yung LGU to implement yung mga yon, no? But again, siyempre, noon pa nagawa yun, so ina-update. So, but kailangan talaga ng immediate action. Yun nga, we appreciate si MDRRMO, si Mendo ng Balao, doing initial activities like yung IEC. Kasi in the past, naglagay naman talaga ng mga signage yan, kung saan yung mga may sightings, hindi even doon sa bangka ng mga mangista naglagay. Pero may takot rin sila na baka maging ito sa bias, pinagtatanggal yung signages, mga ganun po, no? So siguro, again, maglalagay again ng signage na site sa naunang nailagay ni na MDRRMO at Mendo sa mga areas na yan. Ang inyo pong narinig at tinig pa rin po yan ni Penro Felizardo Cayatok. 6 na minuto mga kapuso makalipas ang alas 6 ng umaga. Balik ko tayo sa atin hong mga balita. Superradyo Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Sa pagpapatuloy po ng atin pong balita, ayon pa po kay Penro Felizardo Cayatok, kung saan ilang beses na umano itong pinag-usapan sa Sangguniang Panlalawigan dahil sa PWRCC ay naisama sila sa soft committee ng PCSD. Pero nirerespeto nila ang PCSD kaya't ang gagawin pagkatapos daw po ng assessment sa Southern Palawan ay magpapatuloy at kailangang i-extract tulad ng nakaraan ay pupunta ulit ang team nila sa South para ipagpatuloy ito. So pinag-aaralan, ilang beses rin na pag-usapan sa panlalawigan with the expertise. No? Kasi sa amin po sa PWRCC, and being ako yung pansamantalang nag-oversee sa management ng PWRCC, yung dating Crocodile Farm Institute, ay naisama kami doon sa subcommittee ng PCSD ENRC, no? Nailagay tayo doon. Pero siyempre we respect yung dito sa Palawan kasi implementation ng Wildlife Conservation Act ay yung PCSD. So yun po yung naging involvement natin, and then yung mga pag-trap, pag-extract
remain doon sa PWRCC, mga personnel natin dyan na matagal na rin na may experience. Kaya kung after yung assessment ng team doon sa South at needing na structural yung ginawa natin nakaraan, ay pupunta uli yung personnel natin sa PWRCC to extend yung extraction activities surveillance. Ang inyo pong narinig-tinig po yan ni Pedro Felizardo Cayatok sa panayam po ng Super Radio. Kailangan din nila umano ng tulong ng komunidad dahil hindi nila masasabi kung ang nahuli nila ay yun talagang buhaya na umatake. Kaya sana'y umiwas muna ang mga tao sa lugar na may buhaya dahil meeting season ngayon at nag-iikot ang mga buhaya. Sa ngayon, kasamang Jumpet, tulad yung nakaraan hindi talaga nakuha po yung nakuha natin dyan. Ayun na yung problem crocodile. Oo. So again, kailangan rin natin ng tulong ng mga komunidad para maibigay yung informasyon. Kasi kung maglagay tayo ng pain, the fact na marami ng nag-iikot ng kasi siyempre yung male crocodile hahanap rin ng female yan, no? Some sort of aside dun sa pagkain nila. Kaya this season talaga medyo critical na sana yung mga kababayan natin medyo mag-off muna dun sa mga areas namin nakikita ng crocodile, no? Ang tinig pa rin po yan ni Pedro Felizardo Cayatok. Dahil hindi naman umano lahat ng buhaya ay gagalawin nila at kung saan ang may mga sightings na nagkaroon ng problema ay yun ang isa-surveillance at i-extract. Dahil sa ngayon, base sa conservation status sa PCSD, ay endangered at critically endangered ang buhaya. Kasi hindi naman pwedeng huli natin lahat yan. Saan naman natin lalagay. So ang mga parang initial action dyan, kung saan yung may mga sightings na nakakaroon ng problema, yun po yung mga iso-surveillance at extract, no? Okay. So yun po yung medyo critical na mga action na kailangan natin pag-aralan. Kasi yung crocodile kasi sa ngayon ay ang conservation status niya for PCSD is endangered, no? Sa DNR naman, critically endangered. Tinig pa rin po yan ni Pedro Felizardo Cayatok. Samantala, hindi naman umano pwedeng patayin ang mga buhaya. Kaya't pag-aralan kung halimbawa ay pwedeng i-downgrade ang conservation status na pag-uusapan sa council upang makakita at makapag-isip ng dapat gawin dahil alarming numbers na ngayon at kung marami talaga sa isang area ay maghahanap ang mga hindi makatiis kaya may pagkakataong nakakasalamuha sa tao. Hindi naman natin pwedeng patayin lahat yan, no? Because of that, may Wildlife Act natin. So, pinag-aaralan kung halimbawa, ito ba ay pwedeng i-downgrade yung conservation status. So, ito ay pag-usapan doon sa council. No? Kung paano para makakita tayo, paano ba natin gawin? I-harvest ba natin? Or, kasi yun po yung alarming numbers na ngayon eh. And so, well, of course, kasamang John Fred, kung marami talaga, kahit mga tao, no, marami talaga sa isang area at considering that crocodile is a territorial, yung characteristic nila, yung mga hindi makapwesto sa isang lugar, lalabas yan, no, hahanap ng area. So, then magkakaroon silang encounter. Kasi competition of space and food na yan eh. Marami. Hanap ng fun. So magkaroon ng chance na magka-encounter talaga sa tao. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng... Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Ang inyong narinig ay tinig po yun ni Pedro Saldi Cayatok ng DENR Palawan.
Samantala, pagtaas po ng bayarin sa kuryente sa Palawan, nakaambang maranasan ng mga consumer ngayon hong summer. Super Radio Local News. Nakaambahong maranasan ng mas mataas na bayarin sa kuryente ang mga consumer ng Palawan Electric Cooperative Paleco ngayong darating na summer dahil sa pagkaantala sa pag-supply ng elektrisidad ng Siquijor Power Corporation o SEPCOR ngayon hong taon. Ayon po sa chairman ng Committee on Energy ng Sangguniang Palalawigan ng Palawan, nasa 41 megawatt na power supply ang nilagdaan ng SEPCOR at ng Paleco noong pong 2022 hanggang 2023. Ngunit hanggang sa kasalukuyan na hindi pa ito'y naibibigay. Sa isinagawa pong pagdinig ng komite na pag-alaman na wala pang napapatayo pong planta ang SEPCOR at hinihintay pa ang pinal na approval ng Power Supply Agreement at Provision Authority bago masimula ng konstruksyon. Binigyang diin naman ng Energy Regulatory Commission o ERC at Department of Energy o DOE ang pangangailangang madaliin ng SEPCOR ang pagtatayo ng planta upang makapagsimula na ang commercial operation. Kapag hindi agad na-resolve ang issue, posibleng muling magkaroon ng kakulangan sa power generation ng Paleco para sa main grid na maaring magdulot ng pagtaas ng singil sa kuryente ng mga consumer. Dahil dito, maaring mapilitan ng Paleco na pumasok muli sa Emergency Power Supply Agreement o EPSA na wala pong subsidiya mula ho sa gobyerno o Universal Charge for Missionary Electrification o UCME, kung saan ang karagdagang gastos ay papasanin ng mga member consumer owner. Gayunman, nilinaw po ng Paleco na hindi inaasahang malaki ang magiging dagdag na gastos sa ilalim ng EPSA at maari lamang itong gamitin bilang reserve ngunit ngayong summer kung sakaling kulangin ang supply ng kuryente. Samantala, usapin sa West Philippine Sea, isasama na ho sa ituturo sa mga paaralan sa bansa sa susunod na school year. Ayon po yan kay Commodore Tariela ng Philippine Coast Guard. Buo po ang suporta ng Department of Education sa pangunguna nito pong si Secretary Sunny Angara ang pagsasama po ng usapin sa West Philippine Sea sa edukasyon ng mga kabataan sa bansa ayon po sa Philippine Coast Guard. Sa panayam kay Coast Guard Commodore J. Tariela, nakapagsalita po ng PCG para sa West Philippine Sea, sinabi po nitong sisimula na sa darating na school year ang roll-out ng bagong curriculum para sa grade 4, grade 6 at grade 10 kung saan kabilang ang mga isyu na may kaugnayan sa West Philippine Sea. Bukod dito, may inilunsad ng comic book project ang National Task Force for the West Philippine Sea. Katuwang po ang iba pa pong ahensya, kabilang po ang Department of Foreign Affairs at Department of Justice na kinakailangang o kinikilalang reference material sa pagtuturo sa mga bata tungkol po sa WPS. Samantala, ayon pa po kay Tariela, bagamat sapat na ang mga ganitong hakbang, bukas sila sa anumang rekomendasyon mula sa mga senador at kongresista upang ma-institutionalize ang West Philippine Sea bilang bahagi po ng pagtuturo sa mga mag-aaral sa elementarya at sekundarya. Ibig sabihin, kapag naisabatas ito, kahit sino pa ang maging Pangulo sa 2028, ay tiyak na mangangailangan ito o mananatili itong bahagi ng edukasyon at mas mauunawaan ng susunod na henerasyon ang ipinaglalaban ng bansa sa nasabing karagatan. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Samantala, Sangguniang Panglungsod ng Puerto Princesa, nagpahayag po naman ng suporta sa peaceful, rules-based at non-forceful action ng Philippine Coast Guard sa pagdepensa sa maritime rights ng bansa sa West Philippine Sea. Super Radio Local News. Nagpahayag po ng buong suporta sa Sangguniang Panglungsod ng Puerto Princesa para po sa ginagawang aksyon ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Sa Resolution number 472-2026, nagpahayag po ng malakas sa pagsuporta sa Sangguniang Panglungsod sa mga aksyon na ginagawa ng Philippine Coast Guard
para po sa isang mapayapa, rules-based at non-forceful na pagdepensa sa maritime rights ng bansa. Suportado rin ng City Council ang paninindigan ng PCG sa 2016 Arbitral Award ng Permanent Court of Arbitration. Itinuturing itong pagkilala at suporta sa ginagawa ng PCG sa West Philippine Sea dahil silang nagpapatupad ng mga batas sa WPS. Samantala, agad na inaprubahan ng City Council ang nasabing resolusyon at naging author nito ang lahat ng mga miyembro ng City Council na present sa ginanap na sesyon. Superradyo Puerto Princesa DYSP. Ito ang balita. Naitala po ang 400 bilang na mga nagkasakit ng dengue sa Puerto Princesa at lalawigan po ng Palawan na may 5 namatay sa nakalipas na linggo ngayon pong Pebrero 2026. Sa datos ng Vector-Borne Disease Program ng Memaropa, may kabuang 443 kaso sa Palawan. Sa bilang na ito, naitala ang Puerto Princesa o nakapagtala ang Puerto Princesa ng 113 kaso na may 2 namatay. Sinundan po ng Nara na may 51 kaso, Batarasa na may 42 kaso at Rojas na may 39 na kaso. Habang may naitalang tig-1 nasawi sa Culyon, Coron at Quezon. Nasa 50% ang ibinaba ng kaso ng dengue kumpara sa kaparehong panahon noong nakarang taon na may naitalang 887 na kaso. Nangunguna pa rin po ang Palawan sa buong rehiyon ng Memaropa na mayroon pong 886 dengue cases at 8 nasawi. Samantala, ito pong kaso ng malaria sa Palawan, umabot sa mahigit 170. Super Radyo Local News. Nagtala po ang lalawigan ng Palawan ng mahigit 170 kaso ng malaria sa unang 2 buwan ng 2026. Batay ho sa datos ng Create Memaropa, nasa 176 ang kabuang kaso, kung saan nangunguna ang bayan po ng Rizal na may 119 na kaso ng malaria. Pumapangalawa ang bayan po ng Bataraza na may 27 kaso at sinundan ng Quezon na may 11. Mula 2023 patuloy ang pagbaba ng kaso ng malaria sa lalawigan. Nasa 33% ang ibinaba nito ngayong taon kumpara noong 2025 sa kaparehong panahon na may naitalang 264 na kaso. Sa nakalipas na taong 2025, umabot sa 1,830 ang kaso ng malaria sa Palawan at walang naiulat na nasawi. Puspusan pa rin ang isinagawang aktibidad ng Department of Health para sa mga programang malaria elimination sa mga munisipyo sa timog ng lalawigan ng Palawan. Samantala, 5 abandonadong kahon na naglalaman po ng pinaghihinalaang droga natagpuan po sa isang mangingisda sa Rizal, Palawan. Super Radyo Police Report. Isa hong mangingisda ang nakatagpo ng 5 abandonadong kahon na naglalaman ng pinaghihinalaang iligal na droga sa baybaying sakop ng Barangay Kanipaan, Rizal, Palawan. Base po sa report ng PNP, isang mangingisda na kinilalang alias Raul, residente ng Barangay Kanipaan, Rizal, Palawan, ang nakatagpo sa naturang kontrabando. Sa ginawang pagsusuri, aabot sa 5,580 gramo ang nasabing iligal na droga. Samantala, nakatakda itong i-turnover sa Palawan Forensic Laboratory para sa tamang disposisyon. Mga mangingisdang gumagamit ng kompresor, huli po naman sa bayan ng Magsaysay, Palawan. Super Radyo Police Report.
Ilang mangingisda po na sakay ng bangka ang nasa kote ng Magsaysay Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Captain Eric G. Dalisay, ang officer in charge, matapos pong maaktuhan na nangingisda sa katubigan ng naturang munisipyo gamit ang ipinagbabawal na kompresor. Naganap ang insidente sa Barangay Danawan, Magsaysay, Palawan noon pong February 25, 2026 alas 4 ng umaga. Sakay ang mga sospek ng bangkang kulay puti at asul na pinatatakbo ng 2 unit ng 12 horsepower Yamaha engine. Samantala, mahaharap ang mga violator sa paglabag sa Ordinance Number 116 Series of 2013 at Municipal Ordinance Number 2020-239 kaugnay po ng pangingisda sa katubigang sakop ng munisipyo ng Magsaysay, Palawan nang walang kaukulang permiso mula sa kinauukulan. Superadyo, Puerto Princesa, DYSP. Ito ang balita. Isa po namang lalaking ng habol ng itak. Arestado ng Anti-Crime Task Force. Isa hong lalaking lasing ang nahulihan ng itak matapos manghabol ng isa pa pong lalaki sa Barangay San Manuel dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Matapos pong itawag sa 911 ang pangyayari, agad pong tinugo ng mga personel ng Anti-Crime Task Force o ACTF ang lugar at naabutan po ang sospek na kinilalang si alias Boyet, residente ng Barangay San Manuel, na hinahabol po si alias Erwin, kapwa residente po ng naturang barangay. Nakuha sa lugar ang 2 itak. Ayon kay Erwin, kumakain lamang siya sa pares nang mapansin ng sospek na may nakaambang itak sa kanyang likuran, kaya siya tumakbo. Base naman po kay Boyet, na pagkamalan niya si Erwin nakasama ng 3 kalalakihan na umano'y nagmura at nagbanta sa kanya. Batay sa pahayag po ng isang saksi na tricycle driver na kinilalang si Christy, ang pinagmula ng insidente ay ang 3 kalalakihan na nagmura at nagbanta kay Boyet. Sa follow-up, nakita ng tropa ang 3 kalalakihan sa Barangay San Jose. Unahan po ng memorial at kinilalang sina Rolly, Raymond at Mark Lewis, pawang residente ng Barangay San Jose. Ang mga sangkot na individual ay dinala sa Police Station 2 para po sa investigasyon. Samantala, alamin ho naman natin ang magiging lagay ng atin pong panahon ngayon pong araw na ito ng Biyernes. Bantay panahon. Nasa kabilang dulo po ng atin pong komunikasyon ang Puerto Princesa Pag-asa Station sa pamamagitan ni Sir Allen Lusok. Sir Allen, ano hong magiging pagtaya sa kalagayan ng ating pong panahon ngayong araw ng Biyernes sa Puerto Princesa at Palawan? Magandang umaga, Sir Allen. Para patinig na ang programa. Kaya nga po, ang weather system pa rin po na umiiraw sa ating bansa ay yung easterlies po natin na yung napo ay nakapekto sa majority ng bansa ng Pilipinas. Pero din po, yan din po yung hangin na umaabot po sa lawigin ng Palawan at lungsod po ng Pilipinas. Kaya po ng panahon sa lungsod at sa lawigan, saan po natin na makakaranas pa rin po tayo ngayong araw ng bahagi ang maulit sa may mga maulat na kalamitan po, may mga oras po na may pangungulat na kalamitan po tayo, na may mga isolated chances po ng mga isolated rain shower po at mga localized thunderstorm po na nalala po yung pagkapitan tanghali at kakong hapon po natin meron sa mga illegal area po natin. At yung agwat ng temperatura po ngayong araw maglalaro po yung sipagitan ng 24 hanggang 22 degrees Celsius. Mahinding mahina at nakatamtaman na rin po ang pag-init ng hangin po natin na magigaling sa direksyon ng northeast. Ating mga daydagat po ay mahina at nakatamtaman din po yan ang pag-alon ng ating mga karagatan. Ating
wave height po ng mga karagatan nakapalibot po sa lawig ng Palawan at sa lungsod Puerto Princesa, ay asahan po natin sa may Sulusi at dito at Philippines po natin hanggang isang metro po ang magiging sa panahon dyan. Samantala ang ating araw po, sumikat yung umaga sa ganap na alas 6:20 ng umaga at inaasahan po lulubogin na yung hapon sa ganap na alas 6:15 ng hapon. Wala naman po tayo sa ngayon na inaabangan o binabantayan na sama ng panahon na pwede mabuon within sa loob o pilabas na ng Philippine responsibility. Yung nga po may mga thunderstorm activity po tayo, hindi pa rin po magtulog ng mga bigla at magulat, mga puso ng hangin. Ating high tide and low tide po, sa lungsod at sa lawigan, low tide po tayo ngayong umaga. Kanina po sa magaling araw yung peak niya, samantalang high tide po, ulit hapon around 6:40 p.m. Ang peak po ng high tide po natin, na may trust po yan na 1.66 meters. Ito po na rin po nag-ulat ng panahon galing po sa Dulce Station. Bantay Panahon! Maraming salamat Sir Allen Lusok ng Puerto Princesa Pagasa Station. Medyo maganda yung ating magiging kalagayan ng panahon ngayon pong araw na ito. At yan na pong mga balitang dapat ninyong malaman ngayon pong araw ng Biyernes, February 27, 2026. Kami po ang inyong sandigan ng katotohanan. Ako po ang inyong kapuso, Super Wilmar Abrea. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, buong puso kami para sa Pilipino. Maraming salamat po sa inyo pong pakikinig. Ito po ang Super Balita sa Umaga, numero 2. Labanan ang fake news, dapat totoo.